Ngayon po magpapatuloy ang ating programa sa pamamagitan ng pakikinig sa isang mensahe mula sa kinatawan ng Batch 2 Diploma in Midwifery. Isang taong nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanyang pag-aaral at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga kamag-aral na siyang tinig at diwa ng mga scholar pampamayanan. Pakinggan po natin ang mensaheng ihahatid ni Michela Apple Beltran. Bago po ako magsimula, nais ko muna pong ituro ang isang wikang pasenyas o sign language ng salitang bayanihan. Sabay-sabay po muna nating sabihin o bigkasin ang salita na bayanihan in 1, 2, 3. At ganito naman po gagawin ang wikang pasenyas na bayanihan. Sabay-sabay po nating bigkasin ang bayanihan at gawin ang wikang pasenyas. Mahusay at pagbati sa bagong kaalaman. Marami ang nag-aakalang ang salitang bayanihan ay nagmula sa salitang bayan. Ngunit ayon sa pag-aaral ng Pilipinong historiador na si Dr. Zeus Salazar, ang salitang bayanihan ay hango sa salitang bayani. Bayan at bayani, mga salitang maaaring pinagmulan ng salitang bayanihan, na hindi nalalayo sa tunay nitong kahulugan, na kapag tayo ay nagkaisa at nagtulungan para sa ikabubuti ng ating pamayanan at tambayan, tayo ay nagiging isang bayani sa mga maliliit o malalaking sarili nating pamamaraan. Tayo ay mga bayani ng bayang nagbabayanihan. Isang kaugaliang Pilipinong masasabi kong ipinamalas ng batch na ito. Sa ngalan ng Rangay Ken Regta, Batch 2 sa Diploma in Midwifery, Avisala Eshma. Isang malaking karangalan ang makapagbigay ng pagbati sa ating mga natatangi at iginagalang na panauhin. Isang mataas na pagpapahalaga sa mga kagagalang-galang ng mga guro ng Universidad ng Pilipinas, Maynila at paaralan ng mga agham pangkalusugan. Ito po ay sa pamumuno ng ating masigasig at iginagalang na Chancellor, Dr. Michael L.T. Ang butihing dekano po ng paaralan ng mga agham pangkalusugan, Dr. Charlie Labarda. Ang minamahal naming direktor sa paaralan ng mga agham pangkalusugan, Tarlac, Dr. Catherine Swin Santos. Sa mga miyembro po ng lupon ng mga rehente ng Universidad ng Pilipinas, sa mga hinatawan po ng lokal na pamahalaan ng Tarlac, sa pangunguna ng ating masipag na punong panlalawigan, Governor Christian Tel A. Yap, sa ating mga panauhing pandangal, Alumni Representative Dr. Claire Tagining, at ang ating punong panlunsod ng Tarlac, Honorable Susan A. Yap. Sa ating mga pinagpipitagang kinatawan mula sa Kagawaran ng Kalusugan, Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal, Komisyon sa Mas Mataas na Edukasyon, at Komisyon sa Propesyonal na Regulasyon. Hindi naman po malilimutan ang aming mga mapagmahal na mga magulang at kaanak, na silang naging aming unang guro at gabay. At higit sa lahat, sa aking mga kapwa nagsipagtapos, mga kaagapay sa bawat paghakbang nitong paglalakbay. Isang maalab na pagbati ng pagkilala at pasasalamat. Pagbati at pagpupugay, ito ang bunga ng ating pagsisikap, pananalig at pagkakaisa. Ito po ay isang araw ng ating tagumpay. U at pa. Yan ang basa sa mga baybaying nakahabi o nakaburda sa ating mga sablay.
na kapag binasa ay upa, nangangahulugang hire or rent sa Ingles. May mga artikulong nagsasabing baguhin ito para itama ang baybaying nakalagay sa sablay. Pinag-aralan ko ang baybayin noong pandemya at masasabi kong mayroong konting error, kumbaga. May mga nagsasabi ring negatibo ang ibig sabihin nito, na hindi for hire o for rent lamang ang dapat natingin sa atin ng mga tao. Na hindi kami dapat nakikita lamang para pagtrabahuhin, kundi mabigyang halaga ang iba pa naming kakayahan at potensyal, hindi lamang sa aspeto ng pagtatrabaho. Para sa paaralan ng mga aghampang kalusugan, sa tingin ko ay may iba pa kaming pagtanaw sa kahulugan ng silitang upa sa aming sablay. Una na kaming sinuportahan sa pinansyal na aspeto ng aming sariling munisipalidad o ng mga lokal na pamahalaan. Tila upahan ang aming pamantasan at napakaraming nangungupahan na ang bayad ay ang aming pagsiserbisyo sa sambayanan at lalong higit sa mga nasa laylayan. Dito ko mas naunawaan ang pagpapahalagang ibinibigay sa amin ng aming pamayanan at ng mga lokal na pamahalaan. Ito ang una naming karangalan na sa dinami-rami ng mas karapat-dapat, kami ang napili upang mabigyang oportunidad sa kung paano pumanday, lumilok at humubog ng mag-aaral ang UP para maging mahusay sa napili naming propesyon. Kaya napakalaki po ng aming pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan ng Tarlac, sa tagapagtatag na kagalang-galang na dating gobernador na ngayon ay alkalde na ng lungsod ng Tarlac, Honorable Susan A. Yap, sa mga lokal po na pamahalaan at sa kanya-kanya naming pamayanan. Asahan po ninyong ibabalik namin ang karangalang ibinigay ninyo sa pamamagitan ng pagiging mahusay at sa bukal sa loob na pagbabalik serbisyo. Mabigat man ang bitbit naming responsibilidad sa pagsuot ng sablay, ang mahalaga rito ay iisa ang aming mithiin, ang sigaw ng aming mga damdamin, at ang aming layuning maging dahilan upang maisaayos ang sistema ng kalusugan at makapagbalik lingkod sa bayan. Bitbit namin hindi lamang ang aming mga pangarap at ang nakaatang na responsibilidad, ngunit pati na rin ang bawat tao sa aming komunidad. Ang suot naming sablay ay patunay na pagbangon sa pagkalugmok at mga hamon. Ang patuloy na paglilingkod sa tao hanggang sa paglabas namin sa pamantasang ito. Scholars, sumablay na tayo. Hindi nangangahulugang nabigo, bagkus ay napagtagumpayan nating suungin ang landas na minsan na nating kinatakutan. Hindi kasi palaging maaraw sa biyahe, hindi palaging diretso ang kalsada, at hindi laging komportableng nakaupo sa sasakyang pampasada. Hindi natin naiwasan ang mga bagyong nagdaan. Minsan din tayong ibinangga ng hamon, nilunod ng pangamba, isinubsob ng kabiguan, at minsan ay pinanghinaan ng loob sa tanong na, makararating pa kaya sa paroroonan? Ito ang ating kalbaryo sa ating paglalakbay. May mga kani-kanya tayong hinarap na pagsubok bago makamit itong tagumpay. Ngayon, narito tayo at nakasuot na ng sablay. Hindi lamang ito palatandaan ng pagtatapos, kundi isang makapangyarihang patotoo na ang bawat puyat, luha, pagod, pagkadapa at muling pagtindig ay may saysay. Hindi ito naging madali at hindi rin natin ito sinukuan. Ito ang matagumpay nating pagtawid sa daang hindi tuwid, sa mga bako-bako, maraming pagliko at mga di inaasahang balakid. Tangan natin ang diploma, kaakibat ng diwa ng paglalakbay na puno ng dangal, sakripisyo, at tunay at makabayang pagsiserbisyo sa tao. Kaya, sa pagtatapos na ito, ay hindi ko kayang itikom na lamang ang aking bibig at ipagkait ang pagkilala sa mga taong sumama, sumabay, at sumakay sa biyahe ng aming kurso.
Buong puso po namin itong inaalay sa aming mga pamilya, mga magulang. Shout out po kay Mama Arlene and Papa Mario. Mga guro, mga kaibigan, special mention to my LU girlies, Eliza, Norhana, Micaela, Isabella, Lyra, Rain, Paulina, and Crystal. At maraming salamat din po sa aming komunidad. Sila po ang umalalay upang marating namin ang paroroonan at makamit itong tagumpay. Tandaan nating hindi ito ang wakas dahil ito ay simula pa lamang. Simula ng bago nating landas para sa mas maayos at siguradong kinabukasan. Simula rin po ng mas mataas na tungkulin. Ang yakapin ang bayan, higit lalo ang mga nasa laylayan, kalingain ang mga nangangailangan, at tumandig bilang mga bagong bayaning lingkod pangkalusugan. Sa ngalan ng bayan at sa diwa ng ating paglalakbay, tanggapin natin ang hamon ng makabayang paglilingkod, hindi lang para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa ikabubuti ng pangkalahatan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay at sa panibagong yugto ng ating buhay, naway maging inspirasyon ang ating mga karanasan, mabuti man o masalimuot, upang patuloy tayong makapagbahagi ng kwentong tunay nating maipagmamalaki, sapagkat sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung saan tayo nakarating, kundi kung paano natin pinagtagumpayan ang ating paglalakbay. Mabuhay sa matagumpay nating paglalakbay, mabuhay mga lingkod pangkalusugan, mabuhay mga lingkod ng bayan. Abisala Eshma. Maraming salamat, Michela Apple Beltran. Ngayon naman ay tanggapin mo ang sertipiko ng pagkilala bilang tinig at diwa ng mga scholar pampamayanan. Muli, maraming salamat sa iyong makabuluhang mensahe.